Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 27 Pinoy crew ligtas matapos sunod na salakay ng Houthi. AFP nilabas ang isa pang video ng pangharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang vice-presidente. DILG at PNP isiniwalat ang mga krimeng kaugnay ng droga at pogo. 42 pisong presyo ng bigas kada kilo kumpirmado na. Philippine ROTC Games umarangkada sa Mindanao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isa na namang pag-atake ang naitala sa Red Sea, kung saan 27 Pinoy na ang mandaragat ang nailigtas sa muling pagsalakay ng mga rebelde ng Houthi. Kinumpirma ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac kung saan lulan ang mga Pinoy ng MV Transworld Navigator na patuloy na nakapaglayag matapos ang 3 beses na pag-atake. Ika-4 na umano ito sa mga insidente ng pagsalakay ng mga rebelde ng Houthi. Ang dahilan ng pag-atake sa mga barkong naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden ay isa umano itong aksyon ng pakikiisa sa mga Palestinians sa gitna ng digmaan ng Israel sa Gaza. Samantala, sa pamamagitan ng mga inisyatiba ng rehiyon, ang Department of Health Bicol o DOH Region 5 ay naglalayong makamit ang 75% na regular na antas ng saklaw ng pagbabakuna para sa mga bata. Ayon kay DOH Bicol Immunization Program Manager Dr. Desiree Bresinho, inaasahan ng kagawaran ang mahigit 50,000 bakuna para sa school-based big catch-up at supplemental immunization activities. Dagdag pa nito, nakikipagtulungan na ang DOH Region 5 sa iba't ibang ahensya ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapataas ang saklaw ng rehiyon ng halos 20% simula sa Hulyo ng taong ito. Samantala, nakatakdang lagdaan ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC at ng joint venture ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequent Tech Incorporated ang kontrata para sa Online Voting and Counting System o OCVS. Ang OVCS ay inaasahang magagamit sa overseas voting ng mga Pinoy na nasa ibang bansa para sa 2025 midterm elections. Sa ibang balita, naglabas ng isa pang footage ang Armed Forces of the Philippines na makikita ang pangharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy na paghigit ng pamahalaan. Ito ay sinadya ng China. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Hinarang, binutas ang inflatable boat ng Philippine Navy, ninakaw ang mga matataas na kalibre ng armas at isang sundalo ang naputulan ng daliri. Ito ang mga tagpong nangyari sa insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy habang nagsasagawa ito ng RORE mission noong nakaraang linggo. Ngunit hindi lamang pala iyon ang ginawang pangharas ng China. Makikita sa video na ito na binangga ng inflatable boat ng China Coast Guard ang bangka ng Philippine Navy. Dahil sa buwelo ng China, naging malakas ang impact nito. Kita sa video na na-out of balance ang mga sundalong Pinoy, kaya naman napaatras na lamang ang AFP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinadya ang nasabing pagbangga ng China. Aniya hindi ito kinikilala ng bansa bilang aksidente o misunderstanding. Ito ay dahil nakausap rin ni Teodoro ang mga sundalong kasama sa misyon at kinumpirma ang mga nangyari. Samantala, matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagamit ng dahas ang pamahalaan bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Giit pa niya, hindi ibig sabihin na mapayapa ang tugon ng pamahalaan ay katanggap-tanggap na ang mga agresibong aksyon ng China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, easterlies naman ang iiral ngayong araw sa silangang bahagi ng bansa. Partikular na apektado nito ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Bicol Region, Romblon, Palawan at Quezon. Habang bahagyang maulap na may pulupulong mga pag-ulan naman ang asahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Suspended Mayor Alice Guo pinatalsik na bilang miyembro ng NPC. Kongreso inusisa ang umano'y maling paggamit ng pondo sa state university and colleges. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang vice-presidente. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala sa kanyang plano ang magbitiw bilang vice-presidente. Ang pahayag na ito ay matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Pagtitiyak pa niya, mas pagtutuunan niya ng pansin ang 10 proyekto sa ilalim ng Office of the Vice President. Samantala, nananatiling desidido si Senador Ronald Bato de la Rosa na maisabatas ang ROTC Bill dahil aniya mas pausay nito ang kakayahan ng isang Pilipino na may pagtanggol ang bansa sa anumang gyera na maaring maganap. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa West Philippine Sea ay nananatili ring desidido si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsulong na maisabatas ang Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Ito'y dahil naniniwala ang senador sa kasabihan na kinakailangan ang maging handa upang hindi mapunta sa gyera. Nais ni Bato na ihanda ang mga kababayan sa isang armed force na siyang mapag-aaralan sa programang ROTC dahil pahayag niya tatalakayin dito ang nasyonalismo, pagkamakabayan, defense preparedness, disaster preparedness at volunteerism. Kumpiyansa rin si Bato na papaboran ito ng kanyang mga kapwa mambabatas at makakakuha ng maraming boto para tuluyang maisabatas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Hindi naaakmang paggamit ng pondo ng pamantasan. Yan lamang ang dininig sa Kongreso upang masiyasat ang mga anomalya sa Surigao del Norte State University. Para sa buong detalye, alamin mula kay Jade Buhoy. Dininig sa Kongreso kamakailan ang investigasyon sa alegasyon ng anomalya sa paggamit ng pondo sa Surigao del Norte State University o SNSU. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang Pangulo ng SNSU ay nauugnay sa alegasyon ng hindi matapat at maling paggamit ng pondo. Aniya ang nasabing alegasyon ay iligal at isang paglabag sa posisyon bilang Pangulo ng isang pambansang pamantasan sa ilalim ng Republic Act 8292. Dagdag pa rito, question din ang pagkakaluklok kay SNSU President Dr. Gregorio Gamboa Jr. dahil sa mas mababa niyang kwalifikasyon kumpara sa ibang aplikante na lokal sa Surigao, habang si Gamboa ay mula sa Cebu Technological University. Pinakita rin sa mga ebidensya ang pagmamanipula ng boto upang maitaas ang posisyon nito bilang presidente ng SNSU. Kabilang rin sa mga nalabag ni Gamboa ay ang pagtanggap ng 1,500 pisong suhol sa thesis defense, pagsasagawa ng seminar para sa CHED sa loob ng isang araw kahit ito'y kinakailangang makumpleto sa 3 araw, at pagtanggap ng mga baguhang staff bilang assistant professor at hindi sa antas ng instructor. Dagdag naman ni San Jose del Monte Representative Florida Robes, nararapat lang na bumaba sa pwesto si Gamboa. Samantala, patuloy pang sisiyasatin ng Kongreso ang anomalya
ukol sa aligasyon sa pondo ng SNSU. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sinimulan na ang 4 na araw na Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 sa pagitan ng Philippine Coast Guard o PCG, Directorate General for Sea Transportation ng Republic of Indonesia at Japan Coast Guard nitong nagdaang ika-24 ng Hunyo sa Bredco Port Bacolod City sa Negros Occidental. Sa pangunguna ng mga commanding officer ng bawat Coast Guard ay magsasagawa ang mga kalahok ng Joint Maritime Exercises ukol sa search and rescue, firefighting, oil spill at equipment recovery operations, gayon din ang damage assessment. Sinusuportahan ng Japan ang inisyatibong ito upang mapaigting ang kahandaan at kakayahan ng Pilipinas at Indonesia para sa pamamahala ng mga sakuna ng oil spill at para sa pagpapalitan ng kaalaman at mga makabagong pamamaraan para sa kaligtasan at pangangalaga sa karagatan. Sa ibang balita, tinanggal na bilang miyembro ng partidong NPC si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo dahil umano sa pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinatalsik na sa partidong Nationalist People's Coalition o NPC si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos madawit ang pangalan ni Guo sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban-Tarlac. Tuluyan ng hindi parte ng partido si Guo matapos pirmahan ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Tito Sotto III ang rekomendasyon na petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay Soto, hindi kinukonsente ng partido ang mga maling gawain ng kanilang miyembro na makakaapekto sa imahe ng kanilang grupo. Matatanda ang sinuspende ng Ombudsman si Guo bunsod ng mga administratibong reklamo laban sa kanya kaugnay ng kasong graft. Sinampahan naman siya ng kaso ng Philippine National Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ng kasong Qualified Human Trafficking sa Department of Justice. Ito ay dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo kung saan nadiskubreng nagtatrabaho ang mahigit 500 mga dayuhan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isinawalat ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP ang kanilang nakumpiskang iligal na droga at mga natimbrehang kaso ng Pogo sa bansa mula Enero hanggang buwan ng Hunyo. Para sa buong detalye tunghayan, ang ulat mula kay Jade Buhoy. Pinoperfect lang po natin and you can see gano'ng kabilis ang reaction ng police. Luma na po yung naririnig na ang bagay ng reaction ng police, but ngayon, mabilis na po. So, yung ginagawa natin and makakita po kayo ng maraming accomplishment sa Sur na ito na po yung sa bagong Pilipinas ang gusto ng police. Ligtas ka. Yan ang binitiwang pahayag ng hepe sa Philippine National Police o PNP na si Police Major General Romel Marbil ukol sa aksyong isinagawa ng kapulisan sa paglipanan ng krimen sa bansa, kung saan isiniwalat din ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang kabuoang drogang nakumpiska ng Philippine National Police o PNP ay umabot sa higit 13 bilyong gramo mula sa lagpas 20,000 operasyon ng panguhuli sa pagkalat ng iligal na droga. Nabanggit din sa pagpupulong ang pagsasakote sa mga nabibilang sa tala ng most wanted ng PNP. Nakasalukuyan nang naaresto ang higit sa 1,000 individual. Kasama dito si Pride Henry Teves dahil sa kanyang paglabag ng Terrorism Financing Prevention and Suspension Act of 2012. Subalit sa kasalukuyan ito'y pansamantalang nakalaya dahil sa kanyang piyansa. Sa kabilang banda, natalakay din ang anomalya sa ilegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Marbil, may mga insidente na rin ng pagpatay at pagdami ng scam farms. Anila kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang operasyon ng Pogo sa mga lugar ng Porac at Tarlac. Kanila rin nilinaw na hindi nila kinukonsente ang mga opisyal na pulis bilang protektor ng Pogo.
Paliwanag pa ng direktor sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Major General Leo Francisco, kasalukuyan nilang inaasikaso ang warrant ukol sa computer data ng mga POGO at sa panahong makokompleto ito, agad nilang ipapahayag ang resulta mula sa mga datos at equipment na nakalap. Pahayag din ni Abalos, base sa datos ng PAGCOR, tanging 43 POGO lamang sa bansa ang legal na siyang matatagpuan sa Kawit, Cavite at Metro Manila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa kabuang 11 miyembro ng local terrorist group na kabilang sa Dawla Islamiyya Turaifi Group ang sumuko kamakailan sa 6th Infantry Division Battalion sa Barangay Buayan, Datupiang, Maguindanao del Sur. Nag-turnover din ang mga ito ng 7 high-powered at 4 na low-powered firearms. Ang mga dating rebelde ay dadalhin sa Aguila Haven program ng provincial government ng Maguindanao del Sur na tutulong sa mga ito upang makapagsimula ng bagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Magiging bahagi rin sila sa tulong ng gobyernong nagmamalasakit o tugon program ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Government. Nagbigay ng paalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga tao sa airport na ugaliing suriin ang mga gadget bago ito isaksak dahil maaari itong magdulot ng sunog katulad na lamang sa kamakailang insidente ng pagliyab ng charger ng laptop sa Dumaguete Airport. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Matapos ang insidente ng pagliyab ng charger ng laptop sa Dumaguete Airport noong ika-23 ng Hunyo, ay pinaalalahanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga pasahero na tignang mabuti ang kondisyon ng mga gadget bago ito isaksak sa mga airport outlet. Ang kamuntikan ng magdulot ng sunog sa paliparan ay naganap dakong alas 8:23 ng gabi kung saan nag-umpisa itong umusok. Aktibo namang nirespondihan ng CAAP Security ang nagliliyab na charger gamit ang fire extinguisher at agad na naapula bandang alas 8:25 ng gabi. Ang charger ng laptop ay pagmamay-ari ng isang pasahero sa paliparan na nag-aabang ng kanyang flight. Wala namang lipad ang naapektuhan mula sa nangyari at wala ring nasugatan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Philippine Red Cross rumesponde sa Pride Festival 2024. 42 pesos na presyo ng bigas kada kilo, kumpirmado na. NHA isinagawa ang People's Caravan sa lungsod ng Valenzuela. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil tumaas ang presyo ng bigas noong nakaraang taon sa 50 pesos, ninais ng gobyerno ang muling pagpaba nito sa pagpapatupad ng ilang patakaraang kaugnay ang mga bumubuo sa industriyang ito. Base sa Executive Number 62, nararapat na ibaba sa 35% hanggang 15% sa taripa ng mga iniangkat na bigas. Maging ang bigas mula Kadiwa Centers ay magkakaroon din ng mababang presyo. Ayon naman sa grupo ng mga rice traders, inaasahan nila ang 9 pisong pababa ng bigas sa Hulyo at Agosto. Pahayag naman ni Speaker Martin Romualdez, agad itong inaksyonan upang maibsan ang gastusin ng pamilyang Pilipino sa kanilang pagkain. Sa pakikiisa ng Philippine Red Cross o PRC sa Pride Month 2024 na Love Laban sa Quezon City Memorial Circle, ay aktibo rin itong rumesponde sa emergency. Ipinadala ng PRC ang 34 na emergency medical personnel kasabay ng 2 ambulansya at isang service vehicle kung saan itinaguyod din ang 6 na istasyon ng first aid. Narespondehan naman ang 77 individual na nangangailangan ng tulong sa pagdiriwang.
Samantala, bilang suporta sa komunidad ng LGBTQIA+, para sa pagdiriwang ng Pride Month, ay naglagay ng isang rainbow crosswalk at overpass ang MMDA sa harap ng punong tanggapan nito sa lungsod ng Pasig. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong Lunes ay pinasinayaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbubukas ng rainbow-painted crosswalk at footbridge sa harap ng punong tanggapan ng ahensya sa Barangay Ugong, Pasig City. Ang pedestrian lane at footbridge ay kinulayan ng bahaghari bilang pakikiisa at masiglang simbolo ng suporta ng ahensya sa rainbow community. Sa mensahe ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, ang rainbow-painted crosswalk at footbridge ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng self-esteem at kaligtasan ng LGBTQIA+ community, kabilang ang paghikayat sa kanila na ganap at hayagang lumahok sa publiko. Ayon pa kay Artes, sa MMDA walang diskriminasyon, kung saan lahat ay malugod na tinatanggap at binibigyan ng pantay na oportunidad sa trabaho anuman ang iyong sexualidad. Binigyang diin din ni Artes ang kahalagahan ng pagtanggap ng lipunan sa mga miyembro ng makulay na komunidad. Ito anya ay magbubukas ng oportunidad upang tuluyan ng maalis ang stigma at labanan ang diskriminasyon at gender inequality o hindi pagkakapantay-pantay. Dagdag pa rito, lubos na makatutulong ayon kay Artes ang mga inisyatibong ito mula sa gobyerno alinsunod sa pagsusulong ng inclusivity. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay isinagawa ng NHA ang People's Caravan sa lungsod ng Valenzuela kung saan nakiisa ang iba't ibang pampubliko at pribadong kumpanya at ahensya para maghandog ng serbisyo sa mga residente. Narito si Princess Castro para sa detalye. Lumahok kamakailan sa isinagawang People's Caravan ng National Housing Authority o NHA ang nasa 1,500 benepisyaryo mula sa mga barangay sa Valenzuela City. Ang caravan ay may temang serbisyong dala ay pag-asa na layong mailapit ang mga pangunahing serbisyo publiko o ang basic at necessary services sa mga pamilyang benepisyaryo ng mga pabahay ng NHA. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Disiplina Village, Bignay, Northville 1 Resettlement Project o Casarival, Northville 1B Project o Punturin, Northville 2 o Harv, at Northville 2B o Bagumbong. Kabilang sa mga serbisyong isinagawa ay ang job fair mula sa tanggapan ng Department of Labor and Employment, Public Employment Service Office, Philippine Statistics Authority, Department of Transportation at Gains Group Incorporated na handog para sa mga residenteng nais magkatrabaho. Para sa pangkalusugang atensyon naman, naghandog din ng libreng medical mission, medisina, bitamina at gupit ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ilan pa sa mahalagang serbisyong isinagawa para sa mga residente ay ang mga livelihood intervention, skill enhancement, scholarship program, free business and capital consultancy, business name registration service, industrial at entrepreneurship training at iba pang serbisyong pangnegosyo. Tumugon din ang Public Attorney's Office kung saan nagbigay ito ng libreng legal consultations para sa notary services at affidavits. Mula naman sa tanggapan ng Department of Information and Communications Technology, naghandog ito ng libreng on-site Wi-Fi internet. Bukod dito, nagtayo rin ng Kadiwa Pop-Up Store ang Department of Agriculture habang namigay naman ng libreng seeds, seedlings, farm inputs at fertilizers ang DA Bureau of Plant Industry. Isa rin sa mga nagpaabot ng serbisyo publiko ang Philippine Health Insurance Corporation, Social Security System, Land Transportation Office, Pag-ibig Fund, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa larong pampalakasan, umarangkada na ang Philippine ROTC Games sa Kapuluan ng Mindanao nitong linggo sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Nasa higit 1,000 estudyanteng atleta mula sa buong rehiyon ang nagtipon sa sports complex. Hudyat ng pagsisimula ng laro ay sinindihan ng torch sa pangungunan ng mga atletang nagwagi noong huling edisyon. Sa mensaheng hatid ni PSC Chairman Richard Bachman, umaasa ang komisyon na ang mga atletang dumalo ay susunod sa hanay ng mga pambansang atleta na magtaglay rin ng diwa ng disiplina, katapatan at talino ng pangmalakasan. Ang kaganapan ay tatakbo hanggang sa Sabado, ika-29 ng Hunyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 27 Pinoy crew ligtas matapos sunod na salakay ng Houthi. AFP nilabas ang isa pang video ng pangharas ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. VP Sara nilinaw na hindi magbibitiw bilang vice-presidente. DILG at PNP isiniwalat ang mga krimeng kaugnay ng droga at pogo. 42 pisong presyo ng bigas kada kilo kumpirmado na. Philippine ROTC Games umarangkada sa Mindanao. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.